if you have your Bibles po, pwede po ba tayong makibukas lahat sa James chapter 1, verse 19. Or kung Tagalog po ang inyong Bible, ang James po ay Santiago. Pwede po bang magpa-operate po ng laptop? Okay po. James chapter 1 verse 19 or Santiago 1:19. Nakita na po, James chapter 1 verse 19. Amen. Thank you po. So, ayan po ang James chapter 1 verse 19. Okay po. Basahin po natin. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Okay. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. So, ano po ba yung background po nitong James chapter 1 verse 19 po? So, yung si James po, para po sa mga hindi pa po masyadong familiar kay James, si James po ay kapatid po ni Jesus. Kapatid po siya ni Jesus sa ina. Siyempre po, sa kanya lang naman. So, kilala po si James bilang James the Just dahil po sa kanyang malalim na kabangalan at integridad. So, ano po ba ang context ng Book of James? So, isinulat niya po ito, isinulat ni James ang book na ito para po sa mga Jewish Christians na nangalan dahil po sa matinding persecution o pag-uusig. So, makikita po natin, pag binasa natin ang James chapter 1 verse 1, yung 12 lipi po na hinirang ng Diyos, napunta sila sa iba't ibang bansa. So, bakit sila napunta sa iba't ibang bansa? Habang napunta sila sa iba't ibang bansa, nakakaranas po sila ng pag-uusig or pinapersecute po sila. So, marami po sa kanila, dumaranas po ng hirap sa buhay. So, yung pag inuusig yung pananampalataya, alam niyo po ba yung inuusig? Alam mo ba yung inuusig, pinapersecute? Hindi po nung inuusig parang, paano bang mas mababaw ng inuusig? Parang, ano ba? Pinukot siya, ayan, parang pinukot siya, parang, ginojoke siya, parang gano'n, kaya, inaasar, kung baga sa mababaw na translation po. So, inuusig yung faith na mga Jewish Christians po. So, dinidiscriminate din sila, nakakaranas sila ng discrimination doon sa lipunan na kinabibilangan nila. At nasusubok din po yung pakikitungo nila sa isa't isa. So, kahit yung mga kapwa nila Kristiyano, so nagkakaroon sila ng pagsubok sa pakikitungo sa isa't isa. So, isa po sa mga problema ay yung tension sa loob ng church at hindi pagkakaunawaan ng bawat isa. So, marami pong mabilis sa kanila yung maghusga. Yan. So, sila na magkakasama, mabilis silang maghusga, mabilis silang magsalita, magbitaw ng kahit anong mga words, at mabilis silang magalit. So, yun po yung struggle. Ano po? Kaya ito po, James chapter 1 verse 19. Sinabi po ito ni James para po i-guide ang ugali ng mga Christians sa panahon ng pagsubok. Mga Christians na po ito pero i-guide pa. Ano po? So tayo po, sa panahon po natin ngayon, kahit po tayo Christians, kahit po tayo dito na mga magkakasama, sinusubok din po tayo ng Panginoon. Nakakaranas po tayo ng nakaka-experience tayo na magkakasama tayo na mabilis tayo magsalita, kahit kapwa natin Kristiyano, naguhusgahan natin, kahit kapwa Kristiyano natin, ang bilis natin magbitaw ng salita na hindi maganda, at kahit kapwa Kristiyano natin, nakakagalitan natin. Nararanasan niyo po ba yun?
Thank you po kung hindi. Salamat po sa Ebenezer Church kung hindi gano'n ang mga miyembro po dito. Amen po. So, para po mapanatili yung kapayapaan sa simbahan, sinabi po ni James dito, yung James 1 chapter 19. Dahil po para kay James o para kay Santiago, ang tunay na pananampalataya ay dapat makita sa asal. Amen. Hallelujah. Siguro naman hindi lang para kay James kung itong pananampalataya na ganito. I'm sure po marami po sa atin bilang mga Kristiyano din na gusto natin bilang isang mananampalataya or tunay po na isang mananampalataya ay mabuting mananampalataya. Kapag kayo pananampalataya na nakikita sa asal. Amen po ba? Kasi naka-experience na po ba kayo ng gano'n? Kasi ako po nakalimig na ako ng gano'n. Ba't gano'n ako galing yan? Christian pa naman. Diba? So, I declare po, walang gano'n dito sa atin. Amen po. Amen. So, dahil po kayo, para po kay James, ang tuloy na pananampalataya ay dapat makita sa asal. Kaya po, merong James chapter 1 verse 9 at yung buong book po ng James. So, ang tema po ng book of James ay pumapatungkol po doon sa faith without work is dead. So, makikita po natin yan sa James chapter 2 verse 17. Ang sabi po doon, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. So, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Yun po ang ibig sabihin ng book of James. So, kaya po dito po sa chapter 1 pa lang, kinuha ko lang po ay yung verse 19 na po ano. Kung babasahin po natin yung book of James chapter 1, itinuro na po ni James dito sa verse 19 na ang tunay na pananampalataya ay may bunga. Amen po. At isa po dito ay self-control sa ating pananalita at damdamin. Sino po dito ang kalakas self-control? Paturo po. Tuturuan po tayo ng Panginoon. Amen po. Hingi po natin ang tulungan sa Panginoon sa paligid natin na medyo mahina pa yung ating self-control para sa pananalita at sa ating mga damdamin. Hingi po natin ang tulong sa Panginoon. Kaya po, ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga, galing ako sa James chapter 1 verse 9. Ang title po nito ay Pause and Choose God. Bakit yan? Okay po. So, ang title ko ng ating word ngayong umaga ay Pause and Choose God. Sabihin nyo nga po, Pause and Choose God. Mas malakas po, Pause and Choose God. Amen. So, amen. So, sa panahon po ngayon, nandun po tayo sa mataas yung technological era. Ano po, nandun tayo sa panahon na social media, instant messaging, at cancel culture. So, napakadali po sa atin ang magsalita. Amen po ba? Napakadali po sa atin agad ang mag-react sa mga bagay-bagay. Ayan, thank you po. Pause and choose God. Wala lang yung end, pero pause. Pause and choose God. So, sa panahon po natin ngayon, napakabilis mag-react. Amen po ba? Kahit na hindi natin nakakasama o hindi natin kaharap, ang bilis natin mag-react. Lalo na sa Facebook, sa Messenger. Amen po ba? Ang bilis natin makapagbigay ng comment. Ang bilis natin makapag-like. Meron dyan icon sa ayan. Ang bilis natin, diba? Sa option sa Facebook, sa Messenger, ano na siya eh, naka-default na siya. Given na kagad. Parang etong post na to, o kaya etong sinabi ng kachat mo, mabilis mong marireakan kahit hindi ka magsalita o hindi ka mag-type ng sasabihin mo. Amen po ba? Ang bilis kasi natin makapagbigay ng komento. Mabilis tayo magbigay ng salita or ng emojis. Diba? Pag okay lang yung sinabi or parang okay noted, okay, thumbs up. Pagka medyo nagandahan tayo dun sa sinabi, hina-heart text. Pagka nakikilungkot tayo, ang bilis, diba?
naiilan ako agad. So, ganun kabilis po ang panahon natin ngayon na magbigay, magkomento, magsalita, at mag-decide para sa mga taong kausap natin. Amen po ba? So, madalas pa nga, kahit hindi po natin naiintindihan yung buong istorya, yung buong sinasabi, may comment na po agad tayo. Alam niyo po yung reels, iba yung mga reels ng story, ilang segundo lang po yung nakikita natin doon. Kasi ganun kayo yung, anong tawag ito? Attention span ng mga tao ngayon. Lahat gusto natin, ang pacing mabilis agad. Lahat. Kaya yung mga palabas, yung mga movie, di ba? May mga kinukuhang clip doon, kung ano lang yung gusto nung nag-upload. So, maikli lang, ilang segundo, 16 seconds, 20 seconds lang. Pero hindi natin nakikita o hindi natin alam kung ano yung kabuuan ng nakapost na yun. Diba? Halimbawa, sa mga, yung mga biglang, sa kalsada, may mga pangyayari, na, nag-away, yung dalawang stranger, dahil ang naabutan ng videohan ay yung isa lang, hindi mo naabutan yung punto ng isang yun. Pag in-upload mo siya, ito yung kinakampihan ng tao. Ito yung kinakampihan ng mga nakapanood. Tapos makikita po natin sa Facebook, ang daming mga comment na masasama tungkol dun sa isang tao na yun. Na hindi naman natin alam yung kabuuang istorya na ang may kasalanan pala ay ito. Ito na lang kasi yung na-upload, ito na lang yung nabigyan. Hindi natin nakita kung ano yung punto nitong kabila. So, one-sided yung story. Ang bilis natin mag-comment sa ganung bagay. Yung hindi pa natin alam yung kabuuan ng storya, pero nagko-comment pa na tayo. Hallelujah. So, kaya po ngayong umaga nito, napaka-relevant po ng paalala ni James sa atin mula sa James chapter 1 verse 19 na tayo po ay maging mabilis makinig, mabagal magsalita, at mabagal magalit. Napaka-relevant po niyan sa panahon po natin ngayon. Kung noon, relevant yan sa panahon nila James, sa panahon po natin ngayon, relevant pa rin po siya. Amen po ba? So, gusto ko lang po linawin, ano po ba? Hindi po yung mabilis makinig, hindi po yan ibig sabihin na mabilis makinig. Alam mo kagad lahat ng chismis. Ano po? Hindi po ibig sabihin ng mabilis makinig. Pagka merong oxygen, merong kwentuhan, alam mo kagad, nakapakinig ka kagad, hindi po yun yun. Ano po? Tama lang po natin ha, baka may mga lumalaro po sa isipan natin na gano'n. So, yung mabagal magsalita, hindi po ibig sabihin yung mabagal magsalita na literal na mabagal magsalita. Hindi po yung literal na gano'n po. Ayan po. At yung mabagal magalit, hindi din po yan ibig sabihin na matagal kang magalit. Na, kasi sa Pilipino, sa Tagalog, parang ibig sabihin mabagal magalit o matagal magalit. Hindi po yan ibig sabihin na galit ka ngayon, dala-dala mo pa siya hanggang next week. Ano ba? Hindi mo ganun lang ibig sabihin ng mabagal magalit or matagal magalit. Pag nagalit ka ngayon, huwag mo nang dalhin bukas. Pag nagalit ka ngayon, huwag mo nang dalhin hanggang sa isang linggo, sa isang buwan, hanggang umabot na ng taon, hanggang dekada na pala. Amen po ba? Amen po ba? Mayroon pa rin po ba yan? So, amen po, yung kung mabilis makinig, ibig po sabihin yan, nakikinig tayo, quick to listen sa mga bagay-bagay, mas tayo makinig kesa salita. Amen po. Yung mabagal magsalita, nag-iisip muna tayo bago magsalita. Amen? At yung mabagal magalit, yung hindi kagad emosyon, pabugso-bugso, nakarinig ka lang ng konti, napitik lang ng konti yung damdamin mo, galit na kagad. Amen po. Galit na po ba kayo sa akin? Huwag kayo magalit sa akin. Alam niyo po, habang inaaral ko po ito, ako po mismo tinatamaan. So, tayo po ay magandang bagay po yun na pag tinatamaan tayo kasi hindi po sabihin tinuturuan tayo
makakatulong po sa ating relationships, sa ating testimony, at sa ating spiritual growth bilang mga Christians. Gusto niyo po ba yun? Gusto niyo yun? So, yung makakatulong po sa growth natin sa relationship, sa testimony, and spiritual. Ano po? So, unang-una po na katotohanan mula po sa James chapter 1 verse 19 ay number 1, makinig muna bago mag-react. Yan. Be quick to listen. So, meron po ba dito? Sana po'y wala na nagre-react muna bago makinig. Kaya ang ending, mali-mali yung mali-mali yung reaction. Kasi hindi mo na nakinig, hindi mo na nagbasa. So sabi mo sa Proverbs 18 verse 13, he who answers before listening, that is his folly and his shame. Sa Tagalog po, napalit po pala. Sa Tagalog po, doon sa Pinoy version po, ang sabi po dyan, Bible po, anong sabi nito ha, hindi po ako. Nakakahiya at isang mangmang ang isang taong sumasagot sa tanong na hindi naman niya nalalaman. Nakakahiya daw po at isang mangmang ang taong hindi mo na nag-iisip, sagot ng sagot agad, na hindi naman niya nalalaman ang lahat. Amen po. So, tayo po ay pilitin natin na makinig muna bago po tayo mag-react sa lahat po ng panahon. Amen. Hallelujah. Bigyan ko po kayo ng isang example. Medyo bagsak po ako dyan eh. Yung sa makinig muna bago mag-react. Ako po kasi ura-urada. Gusto ko nag-react agad. Bigyan ko po kayo ng example po. Ito pong sa anak ko namin. Si Taya po, kilala niyo naman po si Taya po. Si Taya po, nitong mga nagdaang buwan, madalas po namin siya kagad, parang ako pala, madalas ko po siya kagad napapagalitan, madalas kagad ako naiinis sa kanya. Kasi po, si Taya, ang bilis niyang umiyak, ang bilis niyang umiyak sa mga bagay-bagay. Parang naluluha kagad siya pag may mga na-experience siya. Siguro si Taya po kasi ay emotional. So, simpleng bagay po, ino-overthink niya. Diba, kung narinig niyo na po yung kwento ni Pastor Prince, si Taya po, dati ayaw niya mag-birthday. Tinanong, ba't ayaw mo mag-birthday? Ayaw mo lalaki na niya. Ayaw niya mag-birthday kasi ayaw niya daw mag-asawa. So, nag-overthink na siya, no? Wala pa nga siya 10 taon na naiisip niya yung asawa. Ayaw niya madagdagan yung edad niya kasi ayaw niya dumating sa mag-aasawa. Ito po ang matindi. Noon pa kasi yun, dito lang po, nitong nag-birthday siya, 10 years old. Ang saya naman namin, birthday niya, masaya siya, birthday niya. Tapos nung nandun kami sa bahay, isang gabi, umiiyak siya, matutulog na kami. Kaya ba't ka umiiyak? Sabi niya, ayokong tumanda kasi ayokong mamatay. So noong una, nandun lang sa pag-aasawa, ngayon nandun na sa mamamatay na. Nainis na ako. Sabi ko, ano ba naman lahat na lang? Bakit ino-overthink mo? Mga simpleng bagay. Ang saya-saya natin, ganyan iniisip mo. Kaya, na-change agad yung atmosphere natin, yung emosyon natin. So, humihingi po ako ng tawag sa inyo lahat. Na ganun yung naging asal ko kay Taya. Kahit kay Taya po, humihingi ako ng tawag, lalo na sa Lord. Siguro po talaga ng tato, sa trabaho, kaya humihingi yung patience. Nakalimutan ko na pakinggan muna si Taya. Bakit niya yung naiisip? Bakit siya nandun na sa yun na agad yung naisip niya? So, napakabuti po ng Panginoon. Salamat po sa Lord. Yung pong aming pong asawa, si Pastor Prince po. Siya po yung nauna na magbigay ng atensyon kay Taya. Kinausap niya ng masinsinan si Taya. Taya, bakit ba ganun pa mag-isip? Talagang matagal po yung usapan nila. Nangako ako sa pag-aantay sa kanilang dalawa matapos. So, napahiya po ako. Nahiya po pumisip kay Taya. Kasi simula po nung inupuan na po ni Prince, nung kinausap niya si Taya para malaman ano yung pinaghuhugutan ni Taya. Doon po namin nalaman na may emotional na pinagdadaan si Taya. So, kahit po doon sa edad niya yun, mga bata
bago natin sila kuhan ng mga bagay. Hello? Huwag po tayo agad magaling at mainis sa kanila. Alam ko po, magulang tayo, may karapatan tayo na pagsabihan sila, magaling tayo sa kanila. Pero, make sure po na nakinig muna po tayo bago tayo nag-react. Amen po. Kasi doon natin maunawaan, doon natin malalaman ano po ba talaga yung damdamin ng mga anak natin. And mga anak, ganun din naman. Bago tayo mag-react sa ating mga magulang, makinig din muna tayo sa ating mga magulang. I'm sure po, both parties ay merong, ang tawag ito, merong punto. Ano po? Merong punto. Pero mas maging maganda po ito kung makikinig muna tayo sa bago tayo mag-react. Amen po ba? So sa pakikinig po, ipinapakita natin ang pagmamahal. At sa pakikinig po, ipinapakita din natin ang pagpapakumbaba. It's not just about hearing. Listening is loving. Ang pakikinig po ay pagmamahal. Amen po? So, ang pakikinig po, hindi po yan kahinaan. Amen po, hindi po yan kahinaan. At ito po ay karunungan at kababaang loob. So, ganyan po ang pakikinig. Makinig muna tayo bago mag-react. At hindi po yan nagpapakita na mahina ka kasi nakikinig ka. Mas magpapakita pa nga po ito ng kalakasan. Kasi bago ka magsalita, nakinig ka muna. Amen po ba? So, bilang mga followers po ni Jesus, ang pakikinig ay unang-una po natin dapat gawin. Kanino? Sa Diyos. Amen po. Kapag po hindi tayo marunong makinig sa Diyos, mas lalo po tayong mahihirapang makinig sa iba. Nang may tunay na pag-unawa. Amen po. So, tayo po ba ay mga followers ni Jesus? Tayo po ba ay mga followers ni Jesus? So, unahin po natin makinig sa Diyos para makapakinig tayo sa ating kapwa. Mahal man natin or stranger man yan, mas mabilis po tayo makakapakinig sa kanila ng may pangunawa kasi sanay tayong makinig sa Diyos. Amen po. Pangalawa po, pause and choose God, piliin ang salita. So, pagkatapos natin makinig, piliin po natin yung ating salita. Amen. Slow to speak. So, ang ating pong pananalita ay nararapat na sumasalamin sa puso ni Jesus. So, kung ano po yung lumalabas sa bibig natin, yun yung sinasalamin natin. So, tayo po bilang mga followers ni Christ, mahalaga po na sumasalamin sa lahat ng salita o sa lahat ng words na lumalabas sa bibig natin ay puso ni Jesus. Amen po. Si Jesus po, hindi po siya basta-basta nagsasalita. Kahit po marami siyang salita na binanggit na nababasa natin sa Bible, ang bawat salita po ni Jesus may buhay. Ang bawat salita po ni Jesus may power. Amen po ba? May life. May power. So, masarap pong makipagkwentuhan sa isang tao na may buhay yung mga words na nakaka-encourage. Amen po ba? Nakakatanggap parang nakaka-absorb kasi natin kung ano yung sinasabi ng kausap. So, kung ang kausap natin, puro reklamo, sinasabi niya, puro na lang negative, parang nadadala natin, kahit hindi naman ganun talaga yung nararamdaman natin. So, piliin din po natin yung ating mga nakakausap, nakakakwentuhan. Piliin natin ang salita natin kasi baka yung sinasabi natin, puro negative na rin nararamdaman ng kausap natin. Amen po ba? So, piliin natin yung salita natin hanggat maaari po, or pilitin natin na laging may life, may power yung ating sinasabi. Sabi po sa Proverbs 17:28, ito po, Pinoy version tayo ulit. Ang matalino, maingat sa pagsasalita. Amen. So, yung mga maingat kong magsalita, matalino yan. Ang taong mahinahon, malawak ang pag-unawa.
bobo, pag tahimik siya, nagmumukhang matalino. Grabe talaga yung diversion mo. Pag di siya nagsalita, parang ang dami ng alam. Amen po. So, isa pa po sa Proverbs 21:23, sabi po dyan, ang marunong magpigil ng dila, nakakaiwas sa maraming gulo. Amen. So, sino po dito yung walang kinasangkutang gulo? Amen. Thank you, Lord. Ibig sabihin, yung kakawat kayo, kinakasangkutang gulo, magaling siyang magpinakay ng dila. Yung mga nakakasangkot sa gulo, ibig sabihin, hindi siya mapagpigil sa kanyang dila. Hallelujah. Ang mga salita natin ay may kapangyarihan kung makasira o makapagpala. Amen? Choose our words. Piliin natin yung salita natin kung ang lalabas pa sa bibig natin ay makakasira o makakapagpala. Amen po. Piliin ang maging tahimik o tumahimik kung hindi makakabuti ang iinginig. Diba? Nakakarinig po tayo ng ganyan. Huwag ka na lang magsalita kung hindi maganda yung sasabihin mo. Kasi yun po ang totoo. Yun ang dapat. Our words can either build bridges or burn them. Gamitin natin ito to speak life, not wounds. Huwag sugat. Huwag tayong makasugat. Kundi makapagbigay tayo ng buhay, makatulong tayo na makapaghihil ng isang tao dahil sa pagsasalita natin. Hindi yung lalo natin susugatan. Ano po? Yung damdamin ng ating kausap. So, halimbawa po, mabuti naman yung mabuti naman yung motives mo to correct a person. Pero kung agad-agad yung mga pagbibitaw ng words na hindi pinag-isipan, baka hindi niya matanggap kung ano yung totoong motibo mo. Amen po ba? So, meron pong tips para bago po tayo magsalita or mag-post, mag-story, magparinig, tanungin po muna natin yung sarili natin. Diba? Think before you speak. Think before you speak. So, ano po think? Meron po dyan yan, think. Ayan, tignan po natin yung think. So, bago po tayo magsalita, mag-post, magparinig, or mag-komento sa lahat ng tao, sa lahat ng bagay, think muna, mag-isip muna po tayo. Is it true? Totoo ba itong i-comment ko o sasabihin ko? Is it helpful? Makakatulong ba pag sinabi ko itong mga salitang ito? Is it inspiring? Makakapag-inspire ba ako dun sa mga words na bibitawan ko? And kinakailangan pa ba? Is it necessary? Kailangan ko pa bang bitawan kong salitang ito? And K, is it kind? Mabuti ba? Mabait ba yung sasabihin ko? Mabait ba yung pagka i-deliver ko siya? Mabuti ba yung sasabihin ko? Lagi po tayong mag-isip. Think before we click. Think before we speak. Amen po. So kung puno po tayo ng presensya ni Jesus, hindi po tayo magiging marahas o mapanakit sa salita. Magiging daluyan tayo ng kaaliwan, kaalaman at pag-ibig kung meron tayong presence ni Jesus. Kung puno tayo ng presensya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So kung gusto po natin, or ninanais po natin, dinidesire po natin na tayo po ay makapagsalita ng mga magagandang bagay lamang, magbabantay sa presensya ng Panginoon. Amen po. Babaguhin kasi ni Lord yung laman ng puso natin pag puno tayo ng presensya ng Panginoon. At pag binago ng Lord yung puso natin, lahat ng lalabas sa bibig natin galing sa puso natin. So maganda yun. Nakakapagpalakas yun, encouraging yun, inspiring yun. Amen po ba? Kapag malapit po tayo kay Jesus, natututo tayong magpatawad, gaya niya, at umiiwas sa galit ng makasalanan. Amen po. Ay, sorry, nasa ako.
Ayan. So next po, number 3, hindi lahat pinapatulan. Meron po ba mapagpatol dito? Lahat na lang pinatulan. So, ang sabi po ng James 1, chapter 1, verse 19, slow to speak, quick to listen, and slow to anger. So, yung slow to become anger, hindi lahat pinapatulan. Ano po? Dapat pinipili natin kung ano yung papatulan natin. Sabi po ng Proverbs 14:29, ang taong hindi madaling magalit, malawak ang pangunawa. Kung napansin po ninyo, puro Proverbs yung supporting natin ng verses, ang daming verses patungkol dito po sa ating pinag-aaralan. Ang taong hindi madaling magalit, malawak ang pangunawa, pero ang mainitin ang ulo, ipinapakita ang kabubuhan niya. So, pag mainitin mo ang ulo po natin, ano po yung pinapakita natin? Kabubuhan daw po. Bible po ang nagsabi, hindi po si Ate Kat. So, marami po ba dito ang mainitin ang ulo? Huwag po tayo magtaas at baka po tayo magpakita ng kabubuhan. Sabi din po sa Proverbs 15:1, nawawala ang galit pag mahinahon ang sagot, pero ang salitang masakit nagpapalala ng galit. So, sa panahon po ngayon, ang dami pong mga road rage. Ano po, ang daming mga pag-aaway sa mga kalsada. Bakit? Kasi ang iinit ng ulo. Di ba po? Maraming mapagpatol. So, hindi mahinahon, ang bilis uminit ng ulo, nagpapakita sila ng kakamotehan. Diba? So, yung mga ganun sana may iwasan po natin kung nabalita niyo yung sa Rizal yata yun, yung road rage na nagkikitan yung pick-up at saka yung motor. Ano lang, dahil lang siguro sa pride, ayaw magkapaunahan. So, ang ending, nagkabarilan. Dahil lang sa init ng ulo. Ano naman kung naunahan ka ng ito? Ano naman kung naunahan ka ng pick-up? May mawawala ba pagka naunahan ka ng isang sasakyan? So, maging mahinahon po tayo sa lahat ng panahon. Hindi lahat kailangan pagkakas. Hindi lamang po ito sa usapang kalsada. Ingat po, kahit po sa trabaho or sa school, hindi lahat pinapatulan. Tinawag ka lang ng iba yung pangalan mo, nilaro yung pangalan mo, nagalit ka na, pinatulan mo na. Diba? Sa trabaho, ano tawag ito? Sa trabaho, kunwari, pinakisuyo lang sa'yo gawin yung trabaho na yun, hinihingi lang ng tulong sa'yo, nagalit ka na kaagad. Dito sa church, dito po sa church, tingnan niyo po yung kalapit niyo, sabihin niyo po sa kalapit niyo, sige, harapin niyo yung kalapit niyo. Sabihin niyo sa kalapit niyo, hindi kita papatulan. Ayan. Ano po? Hindi lahat pinapatulan. Hindi lahat ng galit ay dapat sundin. Ang paghinahon ay tanda or senyales po ng ating spiritual maturity. Amen po ba? So, hindi po lahat ng galit natin dapat susundin natin yan. Hindi lahat ng galit natin dapat papatulan ng agad natin. Mag-isip po muna tayo. Amen? Sabi sa inyo, tinatamaan ko dito eh. Back to me. Okay po, si Jesus po ay mapagpigil. Mahinahon po si Jesus at mapagpatawad kahit siya po nilalapastangan. Diba? Nakita natin kung paano nilapastangan si Jesus, no? Pero ano nakita natin? Kahinahunan, pagpapatawad ang
Jesus sa atin, pinagpapatulan lahat ng kinainisan ni Jesus sa atin, wala na. So, salamat na lamang po, napakabuti ng Panginoon. Mabuti si Jesus. Napakamapagpatawad niya, hindi siya mapagpatawad. Amen? Simula noon hanggang ngayon, hindi mapagpatawad si Jesus. So sana po tayo po bilang mga followers ni Jesus, maging ganun din po yung puso natin. Mapagpatawad, mahinahon. Amen po ba? Mapagpigil. Ayan. Amen po. So thank you, Jesus. So ang malalim na relasyon po natin kay Jesus ay nagtuturo ng self-control dahil tayo ay puspos ng kanyang espiritu. Pag malalim ang relasyon mo kay Jesus, pinipili mo ang kalooban niya. Amen po ba? Kaya pag malalim ang relasyon natin kay Jesus, ang susundin natin yung kalooban niya, hindi yung emosyon po natin. At yun po yung core, emosyon versus decision. Ito pong emotion versus decision, hindi po ito mahirap kung alam natin ang kalooban ng Panginoon. Lalo na po sa buhay natin. Ang sabi po ng Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, in all your ways submit to Him. Or sa Pinoy version po, magtiwala kay Lord ng buong puso at huwag kang umasa sa sarili mong talino. So yung emotion at versus the decision na yun, kung tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, madali natin itong magagawa. Amen po. Kasi hindi tayo sa sarili natin talino, aasa tayo sa kung anong kalooban ng Panginoon. Amen po. So marami pong tao, maraming kabataan, maraming person, ang napapahamak po dahil hindi napigilan yung emosyon. Meron po ba kayong kakilala gano'n na dahil kabugso-bugso yung damdamin na dala siya ng emosyon, yung naging desisyon niya, mali. Napahamak siya dahil dun sa desisyon niya, dahil nagpadala siya sa emosyon niya. Amen po. So, mapa-relasyon po yan, mapa-barkada, or mapa-church, or mapa-pamilya po. Pilitin po natin na makontrol natin yung emosyon natin at magagawa lang natin po yun kapag alam natin kung anong will ng Panginoon. Amen po. So, ito po example. So, may isa pong kabataan na sa sobrang inis niya, so emotional siya, sa sobrang inis niya po doon sa magulang niya, or halimbawa na lang sa leader niya or sa pastor niya. So, dahil lagi na lang daw po siyang pinakikialamanan, lagi siyang pagalitan. So, ang ginawa niya po, lumayas siya. Lumayas siya sa bahay, lumayas din siya sa church. Kasi parehas magulang at saka yung mga leaders niya sa church yung nangingilang sa buhay niya. Gusto niya ng sarili. Ayaw niya na napakikailangan siya. So, umalis siya sa bahay, umalis din po siya sa church. Kaya naman daw. Pero, yan. Kaya naman daw niya, malaking na daw siya. So, ang ending po dito sa paglayas niya sa bahay, at saka sa church. So, walang guidance eh. Gusto magsarili, walang guidance. Ang ending po, napariwara po siya ng tuluyan. At ito pong istorya nito ay hindi po dito. Wala po. Invento ko lang po. Pero nangyayari sa totoong buhay. Amen po. So, dahil po lang doon sa emosyon niya, nakapag-desisyon siya na magpapahamak siya. Ganun po yun. Pagka emosyon po yung ating paiiralin, yung desisyon natin, most probably, malamang sa malamang talaga, mapapahamak tayo. Feelings are valid. Mga kabataan, feelings are valid, but they should not drive your life. Okay lang naman. Valid naman yung ating mga nararamdaman. Binigyan tayo ng Panginoon ng karapatan na may maramdaman. Hindi po tayo mga robot. Nakakaramdam tayo ng sakit, ng lungkot, nakakaranas tayo ng saya, ng ligaya. Pero hindi po ito ang dapat na nagdadrive sa buhay natin. Hindi ito yung nagpapatakbo ng buhay natin. Amen po. Dapat po ang nagpapatakbo sa buhay natin ay kung ano yung kalooban ng Panginoon. Amen po. Amen. So, hindi po
yung pagkocontrol natin sa ating mga nararamdaman ay senyales or tanda po ng ating spiritual maturity. Amen. So bilang pong mga born again, hindi na tayo dapat guided ng emosyon, kundi tayo po ay guided ng kalooban ng Diyos. Amen po. So ang malalim na relasyon natin kay Jesus ay nagtuturo sa atin ng pagsunod kahit mahirap. So hindi tayo pinapatakbo ng damdamin natin o ng emosyon natin, kundi ng pagtitiwala natin sa Diyos. Amen. At ang kasunod po, ang last po natin, pause and choose God, maging tulad ni Jesus sa pakikitungo sa tao. Maging tulad ni Jesus sa pakikitungo sa tao. Sabi po sa Philippians 2 verse 5, in your relationship with one another, have the same mindset as Jesus. Or sa Pinoy version po, gayahin ninyo ang ugali ni Christ Jesus. Napakaikli lang. Pero, mabigat yan. Gayahin ninyo ang ugali ni Christ Jesus. So, ano po ba yung ugali ni Jesus? Ano po ba yung ugali ng Diyos natin? Sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 23. Ito po, makinig mabuti. Gayahin daw natin yung ugali ni Jesus. Amen. Sabi, ano ba yung ugali ni Jesus? Ang sabi po ng 1 Peter, nung nilait siya, hindi siya gumante. Gayahin daw natin si Jesus. Ano yung ugali ni Jesus? Nung nilait siya, hindi siya gumante. Amen. Tayo po, pag po kami nagsalita ng masama laban sa atin, ano po ba ang ginagawa natin? Binabalikan natin? Hindi tayo nagpapatalo? Gayahin daw po natin ang ugali ni Jesus. Nung nilait siya, hindi siya gumante. Nung pinahirapan siya, hindi siya nagbantang gaganti siya sa mga nagpahirap sa kanya. Imagine niyo po yun. Kahit pagbabanta, hindi ginawa ni Jesus. Ang hirap po nito, pero kaya natin to dahil sa tulong ng Panginoon. Amen po. Instead, nagtiwala siya sa Diyos ang makataro ng judge. Kung meron po mga nakakapanakit sa atin, magtiwala tayo sa Panginoon. Ang Panginoon po ay just God. Amen. Makatarungan po siya. Hayaan natin si Lord. Si Lord anong tawag doon? Pumusga. Hayaan natin si Lord gumanti para sa atin. Huwag tayo. Kasi yung ganti natin, pag talaga nakaganti na tayo, tapos ngayon, masasatisfy ba talaga tayo pag gumanti tayo? Magiging never-ending lang yung pinagdaraanan natin pagka po tayo ay magagantihan ng magagantihan. Amen po. Yung 1 Peter chapter 2 verse 23 kasi grabe yan. Tayo nga konting di ba naman ganyan na suot mo? Ikaw nga eh. Diba? Hoy, ano mo nga yun? Ikaw nga eh. Diba? Nabalik agad tayo ng sagot eh. Nagre-react agad tayo. Hallelujah. Ang ugali ni Jesus ang natin tularan, mapagpasensya, mauuin at mapagpatawad. Amen. So si Jesus po, nakikinig siya sa mga makasalanan. Tutularan natin si Jesus, dapat po nakikinig din tayo sa makasalanan. Hindi naman ibig sabihin nakikinig tayo sa mga makasalanan ay itotolerate natin yung kanilang mga kasalanan. Ang ibig po sabihin na nakikinig sa makasalanan, huwag natin silang i-cancel out. Amen po? Dahil lang alam natin na may kasalanan siya, ay hindi, huwag ka, dyan ka. Makasalanan ka, po kami. Huwag po tayong maglagay ng wall. Kasi galing din tayo sa ganon. Dati naman makasalanan din tayo. Amen? Minahal tayo ng Panginoon. So
Si Jesus po, hindi siya agad-agad humuhusga. Tapos tayo, ang bilis natin mag-judge. Judgmental, diba? Ayan, may mga show na ganyan, ano po. So kasi mabilis tayo humusga. Si Jesus po, mapagpasensya siya kahit sa mga taong pasaway. Tapos tayo, pag nakukulitan tayo, napapasawayan tayo, galit na galit kagad tayo. Be like Jesus. Amen po. Diba si Peter po, ilang beses siyang pumalta? Hello? Pero hindi siya isinagpali ni Jesus. Ano ginawa ni Jesus? Binigyan pa nga po si Peter ng chance to lead. So noon yun, gano'n na po naranasan. Gano'n na yung ugali ni Jesus. Mapagpatawad siya. Hanggang ngayon po mapagpatawad si Jesus. Amen po ba? Kasi ranas po natin yan. Tayo nga po, ilang beses tayo nagkakamali, di ba? Ilang beses na tayo naging pasaway. Pero, andito pa rin tayo. Amen. Binibigyan pa rin tayo ng Panginoon ng oxygen. Binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na maitama natin kung ano man yung Lord. Binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na maging katulad niya. So, ano po reason natin para ipagdamot sa ibang tao? Para ipagdamot yung compassion, yung kindness, at humility na natatangulan din naman natin sa Diyos. Amen po. So, bilang tunay na Christ followers, nawa po ay makita sa patience. Hello? Pwede po na lang. Hello? Hello? So, bilang pong tunay na Christ followers, nawa po ay makita sa atin ang patience, grace, at self-control just like Jesus. So tayo po, ang ultimate goal po natin as born again ay maging kawangis ni Kristo. Yun lang naman po eh. Yun ang ultimate goal natin, maging kawangis po ni Jesus. Kasi yun po yung pagkakaligha sa atin. So, saan paraan po natin may ipapakita na maging na kawangis tayo ni Jesus? Sa salita, sa kilos, at sa pakikitungo sa tao. Amen po. So, on James chapter 1 verse 19 po, it is not just a warning or a reminder. It's an invitation to live like Christ. It's not just a warning. Ito pong salita ng Panginoon sa atin ngayong umaga. Hindi lang po ito basta reminder. Ito po ay invitation na mamuhay tayo katulad ni Kristo. Amen po. So tayo po ay makinig ng may malasakit, magsalita ng may karunungan, maghintay at magpatawad ng may pag-ibig. Amen po. So bilang conclusion po, we are not just called to react, but to respond in the Spirit. We are not just called to react, but to respond in the Spirit. Ang bawat araw po natin ay pagkakataon para ipakita ang bunga ng Espiritu. Bawat araw. Kaya tayo pinabigyan ng Panginoon, ginigising na tayo araw-araw, may oxygen tayo natatanggap, kaya tayo nakakatayo, kaya tayo nandito. Kasi bawat araw ay pagkakataon para maipakita natin ang bunga ng Espiritu. Lahat po ng itinuturo ng James chapter 1 verse 19 ay hindi lang po moral lessons. Hindi lang moral lessons, kundi manifestation po ng relasyon natin kay Jesus. Manifestation po ng relasyon natin kay Jesus. So, kung tayo po ay nakikinig sa Diyos, marunong din tayong makinig sa tao. Manifestation po yun. Kung tayo po ay puspos ng kanyang salita, magiging maingat din tayong magsalita sa ating kapwa. Manifestation po yun ng relasyon natin kay Jesus. At kung nakaugat po tayo sa kanyang pag-ibig, mabagal tayong magalit. Hindi tayo agad-agad nagagalit. Manifestation po yun ng relasyon natin kay Jesus. At kung nagtitiwala po tayo sa kanyang plano, hindi tayo driven, hindi tayo driven
Hindi tayo ng emosyon. At last, kung nagpapakumbaba tayo sa kanyang halimbawa, naaapektuhan ang ating relasyon sa iba. Manifestation po yun ng relasyon natin sa Diyos. Amen. So mga kapatid, hindi po natin kayang gawin ng James chapter 1 verse 19, sariling ipaslak natin. Sana po magkaroon po tayo ng magandang mic. Magkaroon na po tayo ng mic. Okay. Hindi po natin kaya sa sarili lang nilakas natin. Pero kung may tunay po tayong relasyon kay Jesus, makakaya natin po ito araw-araw. Amen po. Hindi lang tayo sa sarili natin galing, kundi dahil siya ang gumagawa at kumikilos sa atin. The more you walk with Jesus, the more you will listen like Him, speak like Him, and love like Him. Amen. So, lumakad po tayo lagi with Jesus. Kasi magagawa natin makinig katulad niya, magsalita katulad niya, at magmahal katulad niya. Amen po. Amen po. Hallelujah. Hallelujah. So, ngayon po umagang ito po ay amin po kayong hinahamon na alam ko po, tinanggap na natin si Jesus bilang Lord and Savior natin. Ano po? Pero ngayon po, umagang po ito, ay hinahamon ko po kayo na tayo ay mag-surrender sa Panginoon sa ganitong bagay po. I-surrender natin sa Panginoon yung ating isip, yung ating salita, at yung ating puso. Kung sa tingin po natin na medyo nakalimutan na natin o hindi na natin napapractice yung mga ganitong bagay or parang naisang kami na natin yung maging Lord, gusto kong maging katulad mo, gusto kong maging kamukha mo. Kung naisang kami na natin yun, let us recommit ourselves sa Panginoon. Na Lord, gusto ko sa araw na ito, gusto kong maging katulad mo. Gusto ko pong lumakad at mamuhay ng kagaya mo. Kung ano yung ugali mo, gusto ko po Lord na ma-imitate yun. Maaaring mahirap, pero tutulungan po tayo ng Panginoon. Ang kailangan lang natin mag-desisyon. Amen po? So, hinahangaya ko po ang lahat na tumayo, lalo na po yung mga gusto po na magbabago muli sa Panginoon. Hallelujah. Lahat po ng gusto kong hingin ng tawad sa Panginoon. Hallelujah.